And meron daw silang mamimit pa dyan na Chinese character din na, ewan ko kung version ba yun ng Chinese na Sesame Street, yun si Hu Hu Shu. So kung gusto nyo makita ng personal yan, pwede nyo panoorin dito yan sa One World, One Sky. And bagay rin to sa mga gusto mag-field trip na mga schools kasi kaya mag-accommodate ng up to 150 people nitong itong buong dome. Plus, kung gusto niyo ito mapanood, meron silang about 3 times itong pinapalabas dito sa Digistar Planetarium. So, tingnan niyo lamang yung schedule. Ayan. So, mukhang nag-enjoy naman yung mga bagets sa kasama ko ngayon sa panonood. Ngayon naman, puntahan natin si Bea and si Arn na nasa kabilang side naman itong Science Planetarium nga natin. Go, Arn and Bea. Tama, thanks Ate Monica. Nandito naman kami ngayon sa Robot Inc. kung saan bidang-bida ang mga robots o ang mga human-like mechanical machines. Katulad na lang nila, punta tayo doon. Katulad na lang nila, Shaky, ang kauna-unahang robot na may artificial intelligence. Tapos, si Terminator, ang kauna-unahang bad robot sa isang film. At syempre, si Robbie the Robot, ang kauna-unahang robot sa isang film, katulad na lang ng Forbidden Planet noong 1956. At syempre, sino pa bang hindi makakakilala kay Jaran Astro Boy, ang kauna-unahang Japanese character sa isang comic series. Ayan. Arn, sino yung pinapanood dyan? Hi, Bon. Hi, Bea. Andito ako ngayon kay The Great Maestro. Naku, magaling tumugtog ng classical music. At alam niyo ba mga kapuso, to si Maestro na to, gumagalaw siya ayon sa kanyang mga kanta. At may mga ilang piyesa din siya sa classical music na kaya niyang tugtugin. O, di ba? Ang galing. At mamaya mga kapuso, sa aming pagbabalik, more saipan pa ang aming ibibida sa inyo. Sa pagbabalik po yan ng Unang Hirit! Daki Feng, Ensha Baila Sidia. Welcome back mga kapuso. Naku tayo mga Pilipino talagang hindi nagpapahuli, lalo na syempre sa technology. Ako lang ang gustong mahuli. Ayoko ng smartphone. Sa katunayan, sa katunayan kapag bumisita kayo sa Bulacan, isang high-tech robot ang sasalubong sa inyo. Tara at kilalanin natin ang Pinoy robot ng Bulacan. Dahil high-tech na ngayon, ang mga robot na dating pang-science fiction lang ay naging makatotohanan na. Sa katunayan, may robot kami nakilala na ang trabaho ay mag-imbita ng mga turista. Siya si Pinoy, ang wonder robot na nilikha ng mga estudyante ng Dr. Yangas College sa Bulacan. Simple lang ang kanyang misyon at yan ay ipakita sa mga dayuhan ang iba't ibang tourist spots at kultura ng ating bansa. Bihasa rin daw si Robot Pinoy sa iba't ibang lengguwahe. Nagbibigay din siya ng brochure na naglalaman ng mga magagandang tanawin ng Pilipinas. At higit sa lahat, marunong din siya ng isang kaugalian na likas sa ating mga Pilipino at yan ay ang pagmamano. Samantala kasama rin niya sa pagbida ng ganda ng Pilipinas ang mga makabayang robot na ito. Nariyan ang Jeep na isang sasakyang pampubliko sa bansa. Ang mga robot dancer na nagpapakita ng mga sayaw sa kilalang Singkaban Festival sa Bulacan. Pati rin ang sayaw ng mga Cebuano tuwing pagdiriwang ng Sinulog Festival. Umani ng parangal ang mga robot na ito ng tanghaling champion sa World Robot Olympiad noong 2010. Tinalo raw ng mga ito ang mga robot entries mula sa 12 bansa. Makakuha tayo ng full support. Kaya natin makasabay sa ibang bansa sa paggawa ng robot. Yan ang mga robot na sadyang gawang Pinoy. Patunay lang na ang ating lahi ay hindi pahuhuli sa larangan ng robotics. Security aide ni Manila Vice Mayor Isko Moreno patay matapos pagbabarilin sa loob mismo ng kanyang tahanan sa Tondo, Maynila. Ang detalye sa report ni Carlo Mateo ng Super Radio DCWB. Carlo, ano nangyari? Even dead on the spot itong internal security ni Vice Mayor Isko Moreno dito nga sa loob ng kanyang pinutuliyang bahay sa ikatlong palapag
ng isang apartment dito sa Prudencio Street sa Tondo, Maynila. Nagtamo ng matinding tama ng bala ng baril sa kanyang ulo itong biktimang si Jonathan Almario Ignacio, 37 taong gulang. Karinang bago sumabit ang alas 6 ng umaga, isang armadong lalaki ang agad na pumasok dito nga sa kanilang bahay at walang kabog-abog na pinaulanan ng bala ng baril ang walang kalaban-labang biktima na natutulog ng sumandaling iyon. At agad din naman itong pumaripas ng takbo, tinutukan yung mga kasama sa bahay nitong biktima. Samantalang isang lalaki ang nakaabang na sa kanilang sasakyan na motorsiklo na siyang ginamit sa pagtakas matapos nga ang karumal-dumal na krimen. At patuloy pang inaalam ngayon ni PO2 Bernardo Cayabyab na Homicide Section ng Manila Police District kung ano ang nasa likod itong pagpaslang sa internal security aid itong si Vice Mayor Isko Moreno. Samantalang isang record ng CCTV ang nakuha naman ng ilang residente matapos nga ang krimen kung saan ang suspect ay nakasuot pa ng kulay orange na jacket, nakabalagtag sa kanya yung mismong kanyang baril. Samantalang nakapatig naman ang kasabot nito lulan ng isang motorsiklo. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Yes, Igan. Wala bang nababanggit itong security aid na may banta sa kanyang buhay o may nakaaway siya? Igan, ayon sa kanyang anak, wala naman silang nalalaman na kaaway ng kanilang ama. Sa katunayan ay masayahin pang araw ito at hindi sa kanilang lugar, hindi man lamang ito binuntatural record ng pakikipag-away. So sa ngayon ay dumating na itong SOPO team ng homicide section ng NPD at nakarecover na sila ng dalawang pasyo mula sa Armalite. So, ang ginamit, Armalite, ang ginamit o M16 rifle, ang ginamit dito sa pamamaslan. Saan lugar sa Tondo yan? Dito sa Prudencio Street, malapit sa Dagupan na Igan. Dagupan. Malapit sa Dagupan, dito sa Tondo. Matagal ng security aid ni Vice yan? Ito yung matagal na, sinasabing doon siya naka-detail mismo sa opisina ni Vice Mayor Isko Moreno. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Ito si Carlo Mateo ng GMA Super Radio at Pilipinas. Maraming salamat, Carlo Mateo ng Super Radio DCBB. Magbabalik po ako. Yay! Wolves! Okay, tuloy-tuloy po ang ating Sci-Fun Adventure. Dito po yan sa Science Discovery Center sa Mall of Asia, Pasay City. At ngayon naman, nandito tayo sa isa pa sa mga exhibits na talaga naman dapat din puntahan. Ito po yung tinatawag nila na Transportation Nation. So dito, obviously, makakakita po tayo ng iba't ibang klase ng sasakyan. At isa na nga dyan, Arn, ano yun nandyan? Yes po, nandito ako ngayon sa Anticar. Kauna-unahang kotse dito sa Pilipinas. Ito rin ang ginamit dati ni Pangulong Quezon. Ayun. At ngayon naman, ikaw naman ang gumagamit. In fairness. Nabukod po doon sa lumang sasakyan, syempre, meron din tayo mga modern or yung futuristic na mga sasakyan. And tulad nito yung sinasakyan ko, ito po yung isa dyan. Ito yung tinatawag naman nila na Segway na paborito ko at paborito rin ni Miss Lynn. Ayan. Ito po Segway, mga kapuso. Meron po itong kakayahan na mag-self-balance sa tulong ng tinatawag nila na gyroscope sensor. So para mapa-under to, kailangan lamang mag-lean forward tulad yan or backward tulad ito. Okay. Nabukod sa Segway, mga kapuso, meron din silang tinatawag na wheel surf. So ito po wheel surf po, mga kapuso, unang tingin pa lang, very futuristic na talaga itsura niya. At single wheel po ito na sasakyan na may dalawang frames. So yung pinaka-inner frame po niya, ito yung mismo sinasakyan and doon din po nakalagay yung makina. At yung tangke nito nga wheel surf at yung outer frame naman po, yung mismong gulong na umiikot habang umaandar ito. Okay, yan po yung mga makikita nga dito sa Transportation Nation. At ang ating next stop, yung tinatawag naman nila na grossology. So dito naman sa grossology, makakakita tayo ng mga gross na bagay, yung medyo nakakadiri na mga bagay. At ang nandiyo naman ngayon ay si Bea. Go, Bea! Thanks, Ate Monica. Good morning, everyone. Nandito naman ako ngayon sa burp machine kung saan makikita natin ang tamang proseso kung paano tayo mag-burp o dumighay. Bale, mag-burp daw tayo kapag masyado na tayong maraming hangin sa tiyan at kailangan na natin itong i-release through burping. Parang ganito lang yan. Manggagaling siya sa stomach, dadaan siya ng esophagus at lalabas siya sa bibig. Parang ganito. Kailangan mo lang siya i-pump.
Ayun, ikaw ata, Bea. Siya yun, Ate Mo. Ikaw, Siya yun. Hindi ka yan, hindi ka yan. Anyway, good job, Bea. I love it. Anyway, mga kapuso, para sa mga gustong makita to ng first hand, open po sila dito ng 10 a.m. to 8 p.m. Everyday po yan at 330 pesos lamang ang entrance fee. Okay, so paano? Sakay ka na dito, tapos libat na tayo, tapos birthday pwede, tayo. ano mo. Hindi pa pwede. Huwag wala pa dito sa Pasay City. Magbabalik po ang Hirit. Hirit, ang saya, saya.